Biglang kinabig ng lalaki ang sofa. Pagkatapos ay nakita ang isang grupo ng mga larwang sundalo na nakatira sa ibaba. Biglang naghanda ang isang lalaki sa pag-atake ngunit natapakan. Nakita iyon ng ibang lalaki at tumakbo palayo. Naglabas ang hukbo ng mga anti-missile gun para salakayin ang lalaki. Pero malakas pa rin si Mike. Nagpaputok siya ng isang putok at nalutas ang lahat. Pero biglang may umungol mula sa harapan. Nagpadala pala ng eroplano ang mga larwang sundalo para mag-higanti. Makikita na ang sasakyang panghimpapawid ay nilagyan ng 2 piloto at isang gunman. Bago pa makapag-react si Mike, pagkatapos ay isang eroplano ang kumamo sa kanyang mukha. Naputol din ang kamay ng isa pang eroplano. Hinawakan ni Mike ang isang baril at sinira ang isa sa kanila ng putok ng kaaway. Wala siyang choice kundi magtago sa banyo. Pagkatapos ay isang cannonball ang tumagos sa loob. Lumipad ang hukbo sa banyo. Galit na kinuha ni Mike ang tuwalya at kinuha ang mga ito. Pagkatapos ay tinapakan niya ito ng pira-piraso. Para hindi na sila makabalik, binalot ni Mike ang tuwalya at ibinuhos sa inidoro. Pagkatapos ay IP ng hairdryer upang ilagay ito sa loob. Matapos ang sunod-sunod na spark, nawasak ang eroplano. Biglang may isa pang eroplanong palihim na umatake. Ngunit bumawi si Mike ng baril. Sa oras na iyon, sinamantala ni Mike ang pagkakataon na lagyan ng benda ang sugat. Hindi nagtagal, may nakapasok na kapirasong papel. Na may nilalamang gustong sumuko si Mike. Pero bilang isang assassin, paano ito tatanggapin ni Mike? Agad siyang nagsulat ng tugon. Matapos makita ng mga sundalo ang sagot. Pagkatapos ay gumamit ng mga kanyan upang barilin ito. Paliwanag, ang mga larwang sundalo ay nabaliw kay Mike. Nag-concentrate sila ng apoy at binomba si Mike na nagtatago. Hindi mabilang na mga bala ng artillery ang darating, hindi inakala ni Mike. Agad na umakyat sa bintana para magtago. Gusto niyang lumabas sa likuran para balikan sila. Sa sandaling ito, si Mike ay naglalakad ng delikado sa gusali. Ay lumapit na helicopter sa likuran niya. At binaril ang isang bala sa kanyang tainga. Nang pinagbabaril siya ng mga gunmen sa eroplano. Pagkatapos ay nagpaputok ng bala si Mike sa fuselage ng eroplano. Nawalan ito ng kontrol, bumagsak sa pader at nawasak. Napagtanto ni Mike na hindi ito ligtas. Dapat na hakbang-hakbang sa labas upang makapunta sa isa pang silid. Lihim na pinagmamasdan ni Mike ang mga larwang sundalo. Nakita niyang nag-uusap pa rin ang mga sundalo kung paano sirain ang pinto. Nakita ni Mike ang fire extinguisher sa tabi niya at agad na nakaisip ng countermeasure. Gumamit si Mike ng maliit na dilaw na itik para maakit ang atensyon ng mga larwang sundalo. Habang ang mga sundalo ay walang pagtatanggol, gumamit siya ng fire extinguisher para i-spray ang mga ito. Nang makita ito, sinubukan ng isang sundalong machine gun na labanan si Mike. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sinindihan ni Mike ang apoy at dumiretso sa armored vehicle. Hindi nakaligtas sa apoy ang armored vehicle. Matapos ang sunod-sunod na pag-atake, malaking bilang ng mga sundalo ang nawasak. Malaking bilang ng mga larwang bangkay ng sundalo ang nakolekta ni Mike. Bigla niyang nilagay sa microwave at nibake sa mataas na temperatura ng 1 oras. Akala niya wala nang mangiistorbo sa buhay niya. Ngunit may isang sundalo pa rin na hindi nawasak ni Mike. Dahil ang pangalang ito ay hindi ibinigay sa mga regular na pangalan ng sundalo. Ngunit nakaimpake sa isang hiwalay na kahon. At ang sundalong ito ay kukuha ng iyong buhay. Nagpapahinga si Mike nang may humawak sa kanyang pulso. Nakita ko ang aking wrist na dumudugo ng husto. Gumamit ng tuwalya si Mike sa pagbabalot ng sugat at umalis. Dahil alam niya, ito ay ginawa ng mga larwang sundalo. Para makatakas, umalis si Mike para tumakas sa ibang lugar. Sa hindi inaasahang pagkakataon pagkapasok ko sa elevator, may nakita siyang kakaibang tunog na lumabas. Bago na-realize ni Mike ang lahat, then the elevator sparked when he pressed the button. Kaagad pagkatapos noon, bumulusok sa kadiliman ang elevator. Sa pagkatulala, natuklasan ni Mike ang isang figurang tumatalon pababa. Natakot si Mike at agad kumuha ng flashlight para tingnan. Ngunit wala akong nakitang tao. Biglang nilaslas ng kutsilyo ang bukong-bukong niya. Pagtingin ni Mike sa elevator button. Tapos may nakita akong toy commando sa loob. Nang makita iyon, mabilis ding tumakbo palayo ang sundalo. Matapos mapagtantong hindi na siya dapat magtagal, agad na tinanggal ni Mike ang bubong ng elevator para umakyat. Makikitang may kutsilyong handang sumalakay ang commander. Nang makita ang isa pang hagdan na pababa, tumalon si Mike sa gilid na iyon. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakasunod pa rin ang larwang sundalo. At nakakapit pa sa paa ni Mike. Hindi pa rin maintindihan ni Mike ang nangyayari at sumigaw. Pagkatapos, dinampot ang kutsilyo at buong lakas na sinaksak si Mike. Agad naman siyang itinapon ni Mike at nagpanggap na nasugatan at napahiga sa sahig. Nang ihahatid na niya ang nakamamatay na suntok para talunin si Mike. Sa kanya sinamantala ang pagkakataon na hawakan siya ng mahigpit sa sahig. Pagkatapos ay hinintay niyang magsara ang elevator at dinurog ang kanyang ulo. Akala ni Mike tapos na ang krisis. Ngunit ang kanyang katawan ay may countdown beep. Lumabas na ang komando ay naglagay ng suicide bomb system sa kanyang katawan. Hindi akalain ni Mike na papatayin siya ng mga larwang sundalo. Isang kakilakilabot na pagsabog ang naganap.
At ang kapaspalad na si Mike ay hindi nakayanan ng kapalaran. Kung isang araw, makakatanggap ka ng isang set ng mga laruan na maaaring umatake sa mga tao. Natatakot ka ba o hindi? Ayun lang ulit kami nakapunta dito.